Katatapos lang po ng bagyo, pero pasalamat po tayo dahil hindi po kayo nabagyo dyan. At tayo po ay naririto muli upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sa sandaling ito po atin pong pag-uusapan ang iglesia, ang church, the Church of God po. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat at kami nakaupo sa paanan mo upang makapakinig ng inyong mga salita. Dalangin po namin na as we iaalay po namin ang aming mga puso, ikaw po ang magturo, ikaw po ang magpuno ng inyong Santo Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang mangunguna sa bawat salita, ikaw po ang magpapapasok sa bawat puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang iglesia, the church, pag tinatanong po natin ng ating mga kapwa, tinatanong po, anong church ka? Or anong church mo? Mga ganun po. Kaya parang may iba-iba tayong notion o pagkakaalam ng church. Pero tingnan po natin dito sa salita ng Panginoon, ang iglesia po, at may isa pang katanungan pala, saan ka pupunta sa church? Parang ang church ay isang lugar. Parang at pagkakalam po natin lahat, ang church ay isang gusali, simbahan nga po. Pero ayon po sa salita ng Panginoon, example na rin po sa Colossians chapter 4 verse 15, sabi po diyan, makikita po natin na Colossians chapter 4 verse 15, ito po may pasabi po si Pablo. Sabi niya, ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganon din kay Nympha at sa mga nananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Sa ibang version po, ang sabi po dito sa mananampalataya ay ang iglesia. Sabi niya, ganon din kay Nympha at sa iglesia na nagtitipon sa bahay niya. Kaya ang iglesia ay hindi po gusali, hindi po lugar. Ang iglesia po ay mga tao. Mga tao po na nanampalataya kay Kristo. Sila po ang bumubuo sa iglesia ni Kristo. Kaya hindi po gusali. Unang-una po, hindi po gusali. Sila po ay mga mananampalataya, mga nakatanggap, mga nakapakinig ng ebanghelyo, naniwala at tumanggap kay Kristo. Sino po ang nagtatag ng iglesyang ito? Wala pong iba kundi si Kristo. Mababasa po natin siya sa Matthew chapter 16 verse 18. Sabi po diyan, ito po ay patungkol po dito, bago po sinabi ito ni Jesus kay Pedro, nagtanong-tanong muna, ano ba sa palagay niyo ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Sabi ng mga disipulo niya, ikaw daw si Juan na taga-bautismo. Ang iba naman, ikaw daw si Elias. Ang iba naman, ikaw si Jeremias. At sabi ni Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. O ito po. Sumagot si Simon Pedro, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kristo po ibig sabihin ay pinili or itinangi na tagapagligtas. At ang sagot po ni Jesus sa verse 18, sabi po niya, let's go now to verse 18 po. Sabi niya, verse 18 po. In verse 18, sabi niya, at ngayon sinasabi ko sa iyo, Pedro, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Sabi po ni Jesus, sa sinabi mong yan, Pedro, na ako si Kristo, anak ng buhay na Diyos, itatayo ko ang iglesia. Sabi niya. Kaya, hindi po si Pedro yung bato na pinagtayuan ng iglesia. Bagkus po, yung deklarasyon po niya na si Jesus ay siya si Kristo. Pili, itinangi na maging tagapagligtas. Siya yung anak ng Diyos na isinugo po niya. Yun po ang pundasyon ng iglesia. Doon sa katotohanan po na yun, itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. At ang iglesia pong ito ay hindi malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. The gates of hell will not prevail over this church. Ito po ang totoong iglesia.
Hindi po kami, kayo, at kung sino-sino pa. Ito pong itinatag ni Kristo na iglesia, ito po ang totoong iglesia. Magpatuloy po tayo sa paano po niya itinatag. Paano po itinatag ni Kristo ang iglesyang ito? Sa Ephesians chapter 5 verse 25, sabi po niya, ihinandog po niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Paano po yun? Paano po niya hinandog ang kanyang sarili para sa iglesia, para mabuo, para maitatag ang iglesia? Ang ginawa po niya, buong buhay po niyang inalay sa pagpapakumbaba po niya, Diyos po siya. Sabi po sa Philippians na He is God, and yet He chose to come to earth. Pinili po niya na mamatay sa krus, pumunta dito sa lupa, ipanganak sa isang sabsaban, hindi po famous, hindi po siya hari na naipanganak. Napakababa po yung pagkapanganak po niya, yung paglaki po niya, isa po siyang karpintero. At sa last 3 years po ng buhay niya sa mundong ito, saka po siya nag-rise na siya nga po yung Kristo. At doon sa krus, sa pagkapako po niya sa krus, sinolusyonan po niya ang problema po ng tao, ang kasalanan, inalis po niya, pinako po niya sa krus, at kung sino man po ang manampalataya, kung sino man ang makapakinig sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, manampalataya, sumunod, at mamuhay na naaayon sa kalooban ni Kristo, na naghandog ng kanyang buhay, sila po yung masasapi po sa iglesyang ito. Iglesia ni Kristo. Ganun po yun. Kaya kung kayo po dyan, tayo po lahat nakapakinig, naniwala, tinanggap, tayo po yung iglesia ni Kristo. Para sa atin po, hinandog po niya ang kanyang buhay para po mapasapi tayo sa kanyang iglesia. Ang iglesia na dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, basahin po natin siya. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sabi po diyan, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Ina-address po ito, itinutukoy po ito sa mga tao na nanampalataya, mga tao na nasumunod po kay Kristo. Sila po itong kayong lahat. Address to the iglesia sa Corinto. Sabi niya, kayo ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Ang iglesia po ni Kristo, siya rin po yung katawan ni Kristo. Siya po yung ulo. Sabi po niya diyan, ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Ibig sabihin po, kung tayo pong lahat nananampalataya ay totoo pong naging bahagi ng katawan ni Kristo, tayo po ay nagkaisa. Kaya po ang iglesia, kung naghihirap yung isa, tumutulong yung isa. Kung natutuwan naman yung isa, ikinakatuwan naman ng lahat. Ang kasayahan ng isa ay kasayahan po ng lahat dahil po kabahagi po tayo sa katawan ni Kristo. Yun po ang iglesia. Hindi po yung isang oras akong naupo sa iglesia, sa simbahan, tapos lumabas na ako, wala akong pakialam sa buhay ng isa. Hindi po yun iglesia. Ang iglesia po ay katawan ni Kristo na nagdadamayan, na nagmamahalan. Yun po ang iglesia. Ang ulo po ng iglesia, tingnan po natin siya sa Colossians chapter 1 verse 18. Sabi po diyan, tingnan po natin siya para malaman po natin, kasi napakaraming church. Hindi na alam kung alin ang totoo. Sabi po diyan, Colossians chapter 1 verse 18. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. See? Ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo at siya ang ulo. Siya ang pinagmulan nito. Ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So Jesus authored, siya yung nagpatatag, siya yung nagtayo ng iglesia, ng tunay na iglesia. Ang ulo, doon po naroon ang utak. Kaya sabi natin, utak siya o mastermind. Kaya ang iglesia, lahat ng pinaggagawa ng iglesia, ang utak po niyan ay si Kristo dahil siya po ang ulo.
Noong itinatag po ni Kristo ang iglesia niya, meron po siyang pamantayan. Meron po siyang pamantasan. Paano ba mamuhay sa aking katawan? Ang nag-iisa pong batas, napakarami pong mga bilin, napakarami po, pero nabuo lamang po siya sa iisa, pag-ibig po, pagmamahalan. Tunay po ng pag-ibig, hindi makasariling pag-ibig. Yun ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo. Yun po yung nagbubuklod, yun po yung bumubuo sa iglesia pong ito. Ito po ang pamantasan niya. Kaya lahat ng mapasakop sa kanyang katawan, ito ang pamantasan sa pamumuhay. Magmahalan, hindi nagsasakitan. Siya ang ulo, he is the mastermind. Siya po yung namamahala sa kanyang katawan at eto, sabi niya, ganito tayo mamuhay sa aking katawan, may pagmamahalan. Nahihirapan ng isa, tinutulungan ng isa. Sabi po natin, ang katuwaan, ang kasiyahan ng isa, kasiyahan ng lahat. Yun po ang iglesia. Hindi yung bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Hindi po yun. At kung tayo po ay tumingin ngayon, may church, pero wala namang nakikita na gan. Hindi naman nakikita ang pagmamahalan. Hindi po yan iglesia ni Kristo. At ano po ang mga ginagawa sa iglesia po ni Kristo? Ano po yung lagi pong ginagawa ng katawan po na yaan, na may pamantasan ng pagmamahal. Sa Acts chapter 2 verse 42 po. Tingnan po natin siya. Acts chapter 2 verse 42. Let's go po to Acts chapter 2 verse 42. Makikita po natin diyan ang bagay na ginagawa ng isang iglesia. Kaya kung sa isip-isip po natin, kaparti po tayo ng iglesia at wala po ito na ginagawa, hindi po yan iglesia. Hindi po yan church ni Kristo. Kasi dito po maliwanag po dito. Tingnan po natin, naging masigasig sila. Sino po sila? Yung mga nanampalataya, yung iglesia po ni Kristo. Yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga nakapakinig, naniwala at tumanggap. Sila po yung nagtitipon dito. Ano po yung pinaggagawa po nila? Sabi po diyan, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Ano po ang katuruan ng mga apostol? Wala pong iba kundi ang Biblia. Yun lamang ang libro nila. Ang katuruan ni Kristo. Lahat ng katuruan ni Kristo na sinabi sa kanila na humayo kayo at kayo'y mangaral. Ang mga manampalataya, inyo silang bautismuhan at turuan ng aking pangangaral. Kaya yun po yung ginawa po ng mga apostol. Kaya ang ginagawa po ng iglesia, nag-aaral. Natututo sa mga katuruan ng mga apostol na galing po kay Kristo. At yun po yung Biblia. Ano pa po ang ginagawa nila? Pagtitipon bilang magkakapatid. Fellowship. Pag ako pumupunta sa linggo, 1 oras ako naupo, umuwi ako Lunes hanggang Sabado. Wala akong pagtitipon. Buhay-buhay ko lang inatupag ko. Iglesia ba yun? Ayon po dito, sabi niya, nagsasama-sama po sila bilang magkakapatid. Kasi nga po, parte sila ng katawan ni Kristo. Bahagi ako ng buhay mo, bahagi ka ng buhay ko. Hindi nabubuhay na mag-isa. Ganon po yun. Pangatlo po, salo-salo sa pagkain. Kung tayo po ay nagtitipon-tipon, hindi po nawawala ang pagkain. Kahit man lang kape. Kahit kape biscuit over kape. Parang ganon. Hindi po yun nawawala. Ang fellowship at katuwaan po natin yun. Lalong-lalo na po sa ating mga Pilipino. Parang kulang ang pagsalo-salo kung walang pagkain sa lamesa. Ganun ang iglesia. Ganun siya ka-close, ganun kalapit ang isa't isa. At ang pang-apat, salo-salo sa panalangin. Kung ang iglesia ang pinupuntahan o ang alam natin iglesia sa isip natin, mauupo ka ng 1 oras, makikinig, tapos umuwi na, hindi man lang
oo, nanalangin kung sino man yung nag-lead ng church na yon, nagpanalangin. Pero wala yung katulad dito sa Bible na nagsasalo-salo sila, they come together at nananalangin. Ano ang ipinapanalangin? Ang mga concerns ng bawat isa. Ang mga bigatin ng bawat isa. Dahil sabi ng salita ng Panginoon na pag tayo ay nag-agree, nag-iisa ng kaisipan, pinagtutugma ang ating mga kaisipan tungkol sa isang bagay at ating ipinalangin, pinapakinggan ng Panginoon. Agreeing in prayer. Yun, gawain din yun ng iglesia. Kaya, mga kapatid po, nawa po, ito po yung magbubukas po ng ating kaisipan ng totoong iglesia. Iglesia ni Kristo na itinatag niya sa pamamagitan ng kanyang paghandog ng buhay, at ang mapapasapi po sa iglesyang ito ay yung mga tumanggap, yung mga naniwala, yung mga nakasunod sa kanya. At sila po yung pinamumunuan po niya dahil siya ang ulo at lahat ng mananampalataya ay sila yung katawan. Ito po ang iglesia na babalikan ni Kristo. Dito po tayo merong pag-asa. Kahit po gaano kahirap po ng buhay, kahit ng mga sitwasyon po natin, may pag-asa po tayo kung kabahagi po tayo sa iglesyang ito. Sabi po niya sa John chapter 14, verse 3 to 4. Tingnan po natin siya para po that we will have hope. Kapag maybe we'll start in verse 1. Maybe let's start po sa dito po. Sinabi ni Jesus, si Jesus po, kasama po yung kanyang mga disipulo. Lagi-lagi po nakabuntot sa kanya yung mga disipulo po niya. Sinabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako naroon ay nandoon din kayo. Pangako po yan ni Kristo sa iglesia. Noon po siya bumalik sa langit, sabi niya, babalikan ko kayo. Para kung saan ako naroroon, nandoon din kayo. Dahil sa aking pagbabalik, isasama ko kayo. Pangako po yan sa iglesia ni Kristo. Sa tunay po na iglesia ni Kristo. Sa iglesia po na itinatag niya. Binanggit po natin kung ano ba itong iglesyang ito. Kaya sa sandaling ito po, marahil sa maikling pagbahagi po ay sa isip-isip po natin, tanungin po natin ang ating mga sarili. Kasali ba ako sa katawan ni Kristo? Napakinggan ko ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang gawa sa krus, upang ako ay bigyan ng buhay, dahil likas sa tao ang pagiging makasalanan at being lost, walang pag-asa. Pero dumating po si Jesus, tinatag po niya ang kanyang iglesia upang iparte ang lahat ng maniwala sa kanya at tulungang maghanda sa kanyang pagbabalik. Ang buhay po natin ngayon sa mundong ito ay paghahanda. Sabi po ni Jesus na tutulungan niyang maghanda ang iglesia niya upang ipepresent niya ito na parang berhen na walang dungis. He will present it to himself. Malinis na berhen. Yun po yung iglesia niya. Sana po mga kapatid, sa dami-dami na po ng ating mga narinig na naibabahagi po sa Bible studies week after week po. Sana po
naging kabahagi na po tayo ng iglesyang ito. Iglesia po ni Kristo. Hindi po gusali, bagkus mga tao na nagdesisyon sa kanilang buhay na isurrender ang buhay kay Kristo. Ialay ng buong buo bilang pagresponde, bilang response sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo. A full gospel church na walang ibang itinuturo kundi ang Biblia. Hindi po yung denomination, hindi po yung religion, ito po yun. Kaya mga kapatid po, kahit po sa inyong pag-iisa, ang Diyos po ng iglesyang ito ay buhay na buhay. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 20 na, sabi po niya, the moment po na isinurrender po natin ang ating mga buhay kay Kristo. Okay, Galatians 2:20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ito na po ang buhay ng isang tao na naging kaparte sa iglesia ni Kristo. No longer me that lives, no longer I that lives, but it is Jesus living in me. Pag every single, iisa-isa ay ganito ang pamumuhay, napakagandang church na yan. Kasi every member, bawat kasapi ng iglesia na yan ay si Kristo ang namumuhay. Napakaganda po. Kaya itong mensaheng ito po ay para po sa ating lahat. Pag muni-munihin po at sagutin po ang tanong, kasali ba ako sa iglesyang ito na babalikan ni Kristo? Kasi babalik po siya. Babalik po siya sa kanya para sa kanyang iglesia, para sa kanyang bride. At magkakaroon ng wedding banquet sa langit. Maybe some of the preachers will, and maybe sa Bible study, pag-uusapan ang mga yon, may kasal sa langit po. Kaya darating din po tayo doon. We have limited time, so that's all that I can share tonight po. At tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa kaliwanagan na naniniwala po kami na binigay mo. Dinalangin po namin at naniniwala din po kami na sinagot mo po ang panalangin. At may pagkaklaro po itong bagay na ito sa isip namin po. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka po na mangusap kahit sa mga kapatiran po namin na PDLs. Patuloy ka po sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Back to you,